Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 14, 2025, Biyernes, sa unang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 18, verses 21 to 28. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Sa pagpapatuloy po ng ating pagninilay para sa ating paglalakbay sa loob ng 40 araw na paghahanda para sa ating pong pagdiriwang ng Paschal Triduum. Ngayon ay muli, ang paanyaya sa atin sa mga panahong ito ay suriin natin ang ating pong nagiging buhay. Parang mas maganda kung araw-araw. Sa pagtatapos ng araw natin ay mapagnilayan natin, ano ba, naging mabuti ba tayo o naging masama? Kasi sa bawat pagdilat ng ating mga mata, paggising ng umaga, ito ay panibagong araw, panibagong pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin. Kung ano man ang nagawa natin kahapon, ano ba ito? Masama o mabuti? Nakagawa ba tayo ng ikasasama ng iba? O nakatulong tayo sa ikabubuti ng ibang tao? At ngayon, sa panibagong araw, maganda lagi na mapagnilayan natin. Kasi, totoo naman, napakaganda rin naman na talaga ng paalala nitong aklat ni Propeta Ezekiel, na ang mahalaga ay kung ano ang buhay natin sa kahuli-huli ang sandali ng ating buhay. Dahil nga, kaya nga maganda na nadidisiplina natin ang ating mga emosyon. Dahil marami po na talaga namang kilala natin na makadiyos, palasimba, madasalin, pero dahil sa bugso ng damdamin, yung galit, yung gustong maghiganti, kaya natatalikuran na yung maging mabuti at pinipili na maging masama. So, ano ba tayo? Saan ba tayo patungo? Tayo ba yung dating masama na nagsisikap na maging mabuti ngayon? O dahil sa mga nangyayari at naranasan mo ay hindi mo na napipigilan o pinipigilan ang iyong sarili na magpakasama? Gaya ngayon, sa nangyayari sa ating paligid, dito sa Pilipinas, talagang nakakalimutan natin na
magkaroon ng pagpipigil ng ating mga emosyon. Ngayon nga, no, ang nagiging malaking issue ay para bang basta kahit masamang tao, no, ang hirap lang, no, ang hirap lang i-reconcile na maraming tao ang pumapanig sa masama. Na kung tutuusin, talagang anong klaseng morality na ba mayroon tayo? Mabubuti naman tayong lahat, no? Pero dahil nga nasusubok ang ating pong mga desisyon sa buhay, hindi natin namamalayan, no, na ililigaw na tayo sa panlabas, no? Parang seemingly tama ang ating ginagawa, mabuti ang ating sinusundan, pero mapagninilay natin ng mabuti, napapahamak ang bawat isa sa atin. Kaya sa atin nawa, bawat isa, pagnilayan natin, ang nagiging buhay ba natin ay patungo sa kabutihan o patungo tayo sa pagiging masama. Tandaan natin muli, sabi dito, kung ang masamang tao tumalikod sa kanyang kasamaan at sumunod na sa Panginoon, mabubuhay siya. Pero kung nagpakabuti tayo, tapos bigla tayong naging masama, sayang, sayang. Kaya suriin mabuti ang ating mga sarili at pagnilayan ng mabuti ang ating pong mga ginagawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.